At para sa ating mga balita, Bato de la Rosa to the rescue kay Digong at Sara Duterte. Tinawag na kidnapping ang nangyari sa kanyang ama. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Naghain ngayon ng petisyon sa Korte Suprema ang longtime ally ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Senador Bato de la Rosa. Yan ay upang questionin ang pag-aresto sa dating Pangulo sa bisa ng isang warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Ang hakbang ni Bato ay nagsisilbing hudyat ngayon ng isang legal na labanan sa pagitan ng kampo ni Marcos at ng mga Duterte. Naghain si De La Rosa ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema kahapon, araw ng Martes, Marso 11. Ang certiorari ay isang legal na hakbang upang repasuhin ang desisyon o utos ng isang ahensya para matukoy din kung may abuse of power na nangyari hinggil sa pagbuo ng desisyon. Humiling din ang kampo ng isang temporary restraining order at writ of preliminary prohibitory and mandatory injunction. Kapag nailabas ang mga kahilingang ito, maaaring harangin ng TRO ang pagpapatupad ng isang utos. Ang abogado ni De La Rosa sa petisyon ay si Israelito Torion na siya ring legal na tagapayo ng umano'y human trafficker na si Apollo Kibuloy. Naaresto si Duterte ng ICC sa tulong ng Interpol noong Martes ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport dahil yan sa mga kasong crime against humanity. Pagkatapos nito, dinala siya sa Villamor Air Base kung saan siya hinold bago tuluyang dalhin sa the Netherlands kagabi. Bagaman hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, nananatili itong bahagi ng Interpol, kaya't nagawa ng ICC na ipatupad ang pag-aresto kay Duterte. Sa petisyon, hiniling din ni De La Rosa sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order upang pigilan ang pamahalaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC at sa Interpol. Hililing din niya na maglabas ang korte ng desisyon na nagsasabing labag sa konstitusyon ang anumang kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Dagdag pa rito, humiling din ang petisyon ng isang kautusan o injunction na permanente at tuluyang magbabawal sa mga respondent, sa kanilang mga opisyal at sa sino mang kumikilo sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon na makipagtulungan sa ICC kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Bilang tugon, sinabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Camille Sue Maiting na magsasagawa ng special raffle alinsunod sa Rule 7, Section 7 ng Internal Rules ng Korte Suprema upang pag-usapan ang petisyon ni Bato. Hindi ito ang unang beses na may ICC-related na petisyon na isinampa sa Korte Suprema. Sa isang desisyon noong 2021, ipinaalala ng Supreme Court na may obligasyon pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa criminal proceedings ng ICC kahit pa nag-withdraw na ito sa Roman Statute noong 2019. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Juan Ponce Enrile, Legal Chief Counsel ni Pangulong Marcos, na ang kasalukuyang legal na problema ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi daw gawa ng batas ng Pilipinas. Ito daw ay dulot ng mga batas na ipinapatupad ng International Criminal Court. Kaya hindi daw tama na sisihin ang pamahalaan ng Pilipinas sa kanyang kasalukuyang problema. Dagdag pa ni Enrile, dapat ay pagsumikapan ng mga abogado ni Duterte na makakuha ng kopya ng mga kasong isinampa laban sa kanya sa ICC. Yan ay upang malaman nila kung bakit siya inaresto ng ICC. Walang kinalaman ang mga batas ng Pilipinas sa kanyang kasalukuyang problemang legal. Sa inilabas na warrant, sinabi ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na naniniwala itong may sapat na batayan laban kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa all-women chamber ng ICC, ginamit daw ni Duterte ang mga salarin bilang kasangkapan para maisakatuparan ang isang krimen. Ayon naman kay ICC Assistant Counsel Cristina Conti,
Kapag naaresto na si Duterte, dapat ay dalhin siya sa isang ICC member state bago tuluyang dalhin sa punong tanggapan sa The Hague, Netherlands. At ang pinakamalapit na ICC member state sa Pilipinas ay ang bansang Cambodia, Timor-Leste, Japan o South Korea. Dapat siyang dalhin sa isa sa mga bansang ito bago tuluyang dalhin sa The Hague. Sa ibang balita, Sara Duterte, tinawag na kidnapping ang nangyari sa kanyang ama. Tinututulan ngayon ng Malacanang ang sinabi ni Vice President Sara Duterte kung saan inihalin tulad niya ang pag-aresto sa kanyang ama sa isang state-sponsored kidnapping. Ayon kay Malacanang Press Officer at Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring sabihin na kidnapping kung may warrant of arrest na inilabas ang korte. Kailangan anyang sundin ang anumang desisyon na inilabas ng korte. Unang-una po, paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? It was issued by an authority, by the court. Kapag ka po mayroon ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Samantala, ibinabiyahe na ngayon si dating Pangulong Duterte sa The Hague kasunod ng kanyang pag-aresto sa bisa ng International Criminal Court warrant kaugnay sa madugong kampanya laban sa iligal na droga noong kanyang administrasyon. Ayon sa International Criminal Court, si Duterte, 79 na taong gulang, ay nahaharap sa kasong crime against humanity of murder, kaugnay yan ng kanyang gera kontra droga. Ayon sa mga human rights group, tinatayang umaabot sa 10,000 katao, karamihan ay mahihirap na kalalakihan ang napatay sa kumpanyang ito at madalas ay walang sapat na ebidensya na nag-uugnay sa kanila sa iligal na droga. Samantala, sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na ang nangyari sa kanyang ama ay isang uri ng state kidnapping. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. Umalis si VP Sara Duterte patungong Amsterdam kaninang umaga ng Miyerkules ayon sa kanyang opisina, pero hindi ito nagbigay ng karagdagang detalye. Kaugnay sa pag-alis ng pangalawang pangulo, wala daw impormasyon ang Malacanang kung nakakuha ng clearance ang bise bago bumiyahe palabas ng bansa. Ayon pa kay Castro, wala silang alam kung may clearance ang VP dahil madalas namang umaalis ito ng bansa nang walang clearance. Pinabulaanan din ni Castro ang mga aligasyon na hindi nakatanggap ng medical attention si dating Pangulong Duterte matapos siyang arestuhin. Dagdag pa ni Castro, nandoon naman daw ang mga doktor, ang mga nurse at maging ang mga abogado ng dating Pangulo. Hindi daw totoo ang aligasyon na hindi nabigyan ng tamang atensyon lalo na sa medikal si Duterte. Hinggil naman sa muling pagsanib ng Pilipinas sa ICC, sinabi ng tagapagsalita na wala pang usapang nagbubukas tungkol dito. Matatandaan na umatras ang Pilipinas sa International Criminal Court noong 2019 ayon sa utos ni Duterte. Gayunman, iginiit ng ICC na nananatili pa rin ang kanilang jurisdiksyon sa mga murder o kaso ng pagpatay sa bansa bago mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC, pati na rin sa mga patayan sa lungsod ng Davao noong panahon ni Duterte bilang alkalde. Nagsimula ang opisyal na investigasyon ng International Criminal Court noong September 2021. Pero pansamantalang ipinagpaliban ito matapos sabihin ng gobyerno ng Pilipinas na muli nilang pinag-aaralan ang mga nasabing kaso na humantong sa pagkamatay ng mga sospek sa kamay ng pulisya, mga hitmen at mga vigilante. Nagpatuloy ang kaso noong July 2023 matapos tanggihan ng isang 5-judge panel ng ICC ang pagtutol ng Pilipinas na pakialaman ang mga nasabing kaso. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.